Humihirit ang consumer group na tanggalin na ang transaction fees sa mga e-wallet. Ito'y para mas maraming Pilipino ang makatipid at makikinabang na rin sa mga online institutions. May detalye si Sujin Kim, Rise and Shine Sujin. House Bill para i-waive ang mga small value transaction fees, suportado ng Consumer Watch Group na Malayang Consumer. Ang Malayang Consumer ay naglalayong siguraduhin na ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng kakayahan at pagkakataon na makibahagi sa malinis at maayos na merkado at serbisyo. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 57 milyong Pilipino ang may bank account. Katunayan, malaki na ito kung ikukumpara sa mga datos bago magpandemya. Dati, 19% lamang ng mga Pilipino ang mayroon. Ngayon, malapit nang maabot ang 50% mark. Una, balik tayo dun sa konsepto ng pagkakaroon ng e-wallet. Ang e-wallet essentially, isa siyang bank account. Pwede natin masabi na isa siyang pamamaraan or method na meron kang financial institution at regulated ito dapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas para siguraduhin na merong maayos at maagap na pag-monitor. Ang e-wallet ay isang pamamaraan para magkaroon ng access ang mamamayan sa mga serbisyo at sistema ng mga financial institutions. Ilan sa mga transaksyon ay mayroon pa ring transaction fee. Ibig sabihin sa mga transfer ng pera ay may karagdagang kaltas para nga sa mismong paglipat ng pera. Kasi ngayon sa kasalukuyan, meron pa ring fees. Minsan kahit gaano nga kaliit yung fees, whether it's paying a bill or finalizing a transaction through e-commerce. So with that, pag naipasa ito, mas nadami ang may ganyo na gumamit na itong financial e-wallet. Ani ng Consumer Group, makapagbibigay ginhawa ang bill na ito sapagkat mababawasan ang mga kaltas at gastos kagaya ng overhead expenses. Babawasan natin ang barrier of entry ng costing. Siyempre, yung mga tao, nag-aalangan yan minsan na mag-open ng e-wallet kasi nag-aalala sa costing, nag-aalala sa financial implications, no? Pero at least, pag maisabatas ito, yung mga transactions na masasabi natin na pang araw-araw, gaya nga naman natin pang farm to table or expedient transactions, ay talaga mapapabilis natin. Ganun pa man, sa tingin ng Consumer Group, kailangan pang hasain ang bill para matukoy kung ano ang karapat-dapat na halaga ng small value transactions. Ani nila, nakabatay dapat sa datos at masinsinang panunuri ng mga transaksyon para mailitis ng maayos ng Kamara at pagkatapos ang Senado. Ito ay para na rin masiguro ang kapatasan para sa mga e-wallet provider. Paalala ni Salinas, maging masinop at patuloy na abangan lamang ang mga hakbang ng pamahalaan para sa tuluyang kaginhawaan ng mga mamamayang Pilipino. Be always to pay yourself first. No? Parang granted, pag panahon ng Pasko, may pumapasok talaga, may bonus talaga tayo, or nakakatanggap tayo ng aginaldo o kung ano man, no, na paluwag, set aside our money for ourselves first. To set aside kung magkano man yung kaya natin matipid, magtipid tayo. Hindi natin alam kung whether sa e-wallet man yan o sa any other form or traditional bank. Sujin Kim, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.